reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na derechahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Kaya kumusta Marjaw na buntag na saba sa Ijotanan. Ako si Radyoman na Gaychu. Makigiba na isaba din sa Friday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Biyernes na isab pizza size na nan Marso 2026. 7 ka gramo na marijuana na recover sa isa ka street level individual atol sa bypass operation ng ato mga otoridad. Isa ka foreign national na nadisgrasya sa tagmaniho na motorsingle sa lungsod sa Pilar. Mga dadakpan sa drug operation sa Barangay Tap nagpositibo sa paggamit ng droga. Motorsingle midasmag sa kasugat at tricycle pasahero sa Maron. Todo na isab kuman ang pagpangandam sa Department of Education sa nagsingabot na CRAG 2026 o Caraga Games 2026. Samtang nga mga indigent senior citizens nakadawat kuman anan ila mga social pension. Sunod-sunod na mga programa sa agrikultura tagpadayag ng acting city agriculturist. Samtang selebrasyon sa Anti-Rabies Month ng Surigao del Norte tagtakda ilunsad akuman na adlaw. Gipangandaman na isab ang People's Day program sa kagamhanan kuman na buyan sa Marso. Amo dyan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Biyernes na pizza size ng Marso 2026. Tatak Weather Report. Weather Report. Ini kuman si Jetro Logronio ng Pag-asa Surigao sa pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon para kuman na adlaw. Maradyaw na buntag sa tanan, niyang latest update sa kahimtang sa tong panahon karon adlawang Biyernes, pizza size sa bulan sa Marso tuig 2026. Northeast monsoon ang makaapekto sa extreme northern Luzon ug easterlies ang makaapekto sa ubang bahin sa nasod. Tungod ani ang panahon sa probinsya sa Surigao del Norte ug Dinagat Islands, makasinati sa maayong dagan o init na panahon nga do nagapoy tsansa sa mga panalagsang pagdag-om inubanan sa lumalabay na pag-ulan kilat na lugdog tungod kini sa easterlies ug hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang mogikan sa amihan ng silangan na direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura sa Tacbayan Surigao mokabat sa 24 degrees Celsius ngadto sa 31 degrees Celsius. Ang unang low tide magsugod karong alas 6:54 sa buntag, ang ikaduhang low tide magsugod unyang alas 6:48 sa gabi ug ang high tide magsugod unyang alas 12:51 sa udto. Ang adlaw musubang karong alas 5:50 sa buntag ug musalaw punyang alas 5:48 sa hapon. Ug mo katong latest updates sa panahon gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Jetro Logronio. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Salamat Jetro Logronio ng Pag-asa Surigao. Alas 6:35 na oras sa toda ang sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Head and Shoulder. Up to 100% dandruff-free with Head and Shoulder. Ato na sayran na isa ka street level individual na dakpan na isab atol sa bypass operation ng ato mga otoridad. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report.
Mokabat sa 7 gramos nga gitaghuang dahon sa marijuana na recover sa usa ka 47 anyos nga laborer sa gilunsad nga bypass operation uban sa mga operatiba ng San Jose Municipal Police Station, partikular sa may Purok 6 sa barangay Wilson, sakop sa maungang lungsod. Natigay na maong bypass operation pasado launa imidya antak na sa hapon kagahapong adlaw diin ang mga uban sa mga personal sa Dinagat Island sa Police Provincial Office ingon man ang mga kawani ng San Jose Municipal Police Station ang bilunsad og drugs operation diin lang malampusong na dakpan ang usa ka nagngalang Ima na 47 anyos nga laborer residente sa nasangpit nga lugar human kini nga mapalitan sa usa ka plastic sachet nga adunay tagtuho ang dahon sa marijuana gamit ang 500 ka pesos nga buy-bust money. Sa pagrikisa pa sa maong nga drug suspect didto na nakuha usab ang laing 7 ka gramos sa tagtuho ang dahon sa marijuana nagkantidad sa 840 pesos ang na-recover sa posisyon sa dinakpan. Sumala pa sa mga otoridad nga dugay na ninin nga gipamatikdan ang lihok sumaong nga suspect human kini nga malambigit ang pangayan sa pagmamaligya ng droga og didto gikasagilain ang mga operatiba ang maong drugs operation nga didto malampuson usab nga nadakpan ang gikonsiderang street level individual. Kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang giplastar kuman na adlaw sa paglusog kaso dito sa korte batok na sa nadakpang sospetsado. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galter Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:37 oras sa toda ang sato sa Marjaw na kabubuton ng PCSO hindi uurong sa pagtulong. Sa ato pagpadadon sa ato mga impormasyon asa na mga balita ato na siren na taghimo kuman ang sunod-sunod na mga coordination meeting para na ini sa pagpangandam sa gikatakda na Caraga Games o Caraga Regional Athletic Games 2026 na diin ang magsugod na silom na adlaw ang paghidangat na napipila ka mga delegado gikan sa naglain-lain na mga delegasyon na dinhi sa Caraga Region. Taga-Butiyag pa na nagtigom na isa pa kahapon na adlaw ang tanan na mga naglangkob na mga ahensya labi na sa pagpanguyo sa Department of Education o lakip na ang kagamhanan sa syudad o sa Surigao del Norte para dinhi mapangandaman pa ang nagsingabot na Caraga Games sa 2026. Una na tagatanaw kuman ang mga biliting quarters na diin tagahimo na kuman ang pagplastar pagpandimbyo sa tanan ng mga tungaan dinhi sa tunga ng syudad para may gamiton sa mga delegasyon na naggikan sa naglain-lain ng mga lugar dinhi sa Caraga. Kagahapon na adlaw nagpahigadon na napanagtigom didon sa awanan sa sangguni ang lungsod para dinhi mahimuan na dugang na koordinasyon isab ng kagamhanan sa syudad ang mga preparasyon labi na dinhi sa tunga na syudad o nanguyo ni ini isab ang City DepEd Division sa pagpanguyo ni Dr. Marilu Didumo para dinhi maplastar ang tanan ng mga tungaan na diin sugod silom na adlaw daw na mahidangat hangtod na ini sa sunod na semana. Taga-Butiyag pa ang mga paningkamot isab ako man na mahimuan anan dugang ang mga pagpangandam pa o matanaw kung uno ang mga kakuyangon didon sa mga tungaan na taga kinahanglan isab sa tagsa ka mga delegado labi na kay silom na adlaw daw na mahidangat ng mga delegasyon o lakip na niini na mihimo na isab kuman ang koordinasyon sa nakalain-lain ng mga hitungdang ahensya para dinhi makatabang isab sa pagtanaw kung uno pay ang mga kakuyangon isab sa inina amo na mga umabutay na kalihukan sa pagpreparar sa Caraga Games sa 2026. Taga-lauman na bana-bana 10,000 kapingko na kuyang may dangat na kinatibuk ang student athletes, lakip na mga coaches, ang mga opisyali sa Department of Education, mga chaperon na amo na mga tinunan o lakip na iban pa ng mga bisita sa tagtakda na Caraga Games sa 2026. Taga-himo na isab ang kuman ang pagpahigadon sa online na klase sa tanan sab na mga pampublikong tungaan lakip na sa pribado sa sunod na semana at tungod para ini sa paghimo pa ng pagplastar sa tanan isab ng mga tinunan na dili isab Regional Athletic Games sa klase sa sunod na semana.
matud pa countdown asa inin pag-aabri sa Kara Games sa 2026. Tagbo kagahapon ang mga opisyalis sa kagamhanan sa syudad pinaagi na isab sa pagpanguyo sa acting mayor, Vice Mayor Alfonso Casura, iban isab sa DepEd City Division sa pagpanguyo isab ng Schools Division Superintendent Dr. Marilo Didumo o ang Division Sports Officer Dr. Tessie Dolores o lakip na ang mga department heads o sa syudad, mga partner ng mga national agencies sa mga personahin ng DepEd na nagdumaya sa inina muna preparasyon sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Taghimo na isab kuman ang mga pag-organisar na hapit na gud ang mga pagpakandam sa tanan mga playing venues o mga lugar na diin adto magduwa ang nagkadaiyang mga sports event na tag-intrahan ng mga atleta o lakip na niini ang mga billeting quarters para sa mga atleta sa ng delegasyon. Nakita ni isab na jaon na mga atleta na Athletic Games sa mga lugar na diin adto ibubutan ang mga sports event o taga-isutan isab ang plano para sa seguridad o serbisyong medikal para masiguro na luwas ang saya at tiyaga ng katuwa sa tanan ng mga partisipante sa ng mga bisita. Padalo ng isab ang mga pagkapaningkamot ng kumanan ng Surigao City sa matang handang ni sa mga kabot ng mga student athletes ikan sa nagkakaroon ng Alas 6:43 na sa ato pagpadadyon na sa ato ang mga impormasyon sa nan mga balita. Mukabat 2,210 na isab ka mga indigent senior citizens nakadawat na sa ila social pension sa primero ng mga adlaw na inin payout o sa primero na adlaw sa first quarter payout para sa social pension na inin mga indigent senior citizens sa program nakadawat na mo abot ang 2,210 ka mga senior citizens sa nakalain-lain na island o mainland barangays dinhi sa syudad. Nagsugod ang payout nan ini nandiyato na Marso 4 o mulungtad pa isa bini kuman na adlaw. Personal na tagahasod mismo sa mga barangay ang pipila ka mga social pension na tagapanguyuhan pa mismo ng Department of Social Welfare Development o City Social Welfare Development Office sa pagdumaya ng CSWD Officer Lenny Liray, lakip na ang mga social workers ng CSWDO o kahapon na adlaw tagahimo ang ikaduha na adlaw sa social pension na para sa mga iban pa na mga waya magpakadawat o dunganan ini gikatakda isab na jao pay ang mga payout kuman na adlaw Biyernes. Straight to the point. Alas 6:44 na sa ato pagpadadyon sa dugang panatoan ng mga impormasyon sa mga balita. Ato isab na sayran na mihimo isab akuman na nadugang mga paghatag na pagpaklaro isab ato kagamhanan na andam na isab sila sa gikatakda na pagpaygadon na sa balik kuman na tuig sa People's Day program. Ini amoy tagoyat-huyat isab anan ato ang mga barangayano na sa 54 ka mga barangay na diin gikatakda na mudawat na isab ng libre na serbisyo na dadon mismo didon sa ilat barangay. Taga-butyag kumanan kagamhanan sa syudad na taga-pangandaman na isab ang pagsugod sa People's Day kuman na tuig didon sa pagsugod na anan ini na paghatod na isab anan serbisyo tanan na klase sa serbisyo na dadon mismo didon sa mga barangayanon didon sa ilatag sa tagsa ka mga tugkaaran. Wala to kinumduman na ubay-ubay na ang mga nakabenepisyo sa inin na amo na programa sa kagamhanan sa syudad na diin taga paningkamutang gajud na ini mahatod didon sa mga kabarangayan para dinhi dili na himo pa na mukanhi na tanan na mga gusto mo avail na mga serbisyo gikan sa naglain-lain na mga ahensya sa gobyerno. Taga-butyag pa na andam na ang gikatakda ang People's Day 2026. Tag-andaman na ini ko man ang kagamhanan ang pang plano sa People's Day 2026 para masiguro na mas dali mas hapsay ang paghatod ng mga libre na serbisyo diretso sa tagsa-tagsa ka mga constituente ni ini didon sa barangay o tumong ni ini na mas madali maabot sa nan makomportable o masinati ang serbisyo na matag Surigao nun base sa mga katunan sa
milabay na mga programa niini. Og taga-butyag pa giplastar na isab ang mga schedule niini para dinhi mahanay na nasakto na programa pag-abot didon sa mga kabarangayan sakop sa syudad. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa ng mga balita, taga-butyag isab kuman ang Department of Social Welfare Development sumpay sa ininila pagpadadyon sa social pension payout sa first quarter social pension na payout para sa mga indigent senior citizens. Ini maghimo anan dugang na pagpaybayo isab sa tanan na mga modawat sa ila social pension ako man na adlaw na kinahanglan magdaya na ila kopya sa bisan uno na mga valid ID. Taga-butyag pa kuman na adlaw magpadadyon ikatuyo na adlaw sa social senior citizens payout o himuon ini didon sa mga musunod na barangay sa barangay Mabini kuman na adlaw didon sa barangay Mabini Gym, sa barangay Puktoy Gym isab kuman na adlaw Marso 6 sa barangay San Roque, barangay Tugbungon o lakip na nan ini barangay Balibayon, barangay Kabungbungan, barangay Kapalayan, barangay Dayasan, barangay Mapawa sa barangay San Isidro. Lakip ni ini na ihatag isab ang social pension sa mga indigent senior citizens dito sa barangay Danau, barangay Lipata, barangay Mabwa, sa barangay Punta Bilar. Taga-butyag pa ng Department of Social Welfare and Development na kinahanglan magdaya ng mga ID ang mga personal na mga mukadto na mga senior citizens dito sa tagsa-tagsa ka mga barangay hall o barangay gym o daton iba na magkuha pinaagi na sa ila mga otorisado na mga representante magdaya isab labi na ko na may kakulian sa panglawas magdaya ng mga pagtugot ang manapurma gikan sa DSWD o kung namatay na maghatag isab magdaya na certificate of warranty from release of liability na purma gikan sa DSWD sa non-unregistered death certificate sa beneficiaryo o kopya sa ilang mga valid ID. So ini amoy dumdumon na magdaya gadto ng ID sa pag-claim ako man na adlaw sa tanan ng mga indigent senior citizen sa ila social pension. Straight to the point. Alas 6:49 binasa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon sa mga balita. Taga-butyag isab kuman na ato kagamhanan labi na sa lokal na kagamhanan dito sa General Luna pagpasira kuman sa matud pa Port GT para sa mga island hopping ang taga-siradan kuman human ang pagtanaw sa ng pagpahigadyo ng safety assessment sa Philippine Ports Authority ko na PPA ini para mahatagan ng dugang na seguridad ang tanan ng mga turista mga frontliners na diin amoy taga-tanaw na pinaka-importante na prioridad kuman taga-butyag pa ng General Luna Tourism Office na pinaagi na sa paghimuanan amo na pag-inspeksyon ng Philippine Ports Authority o mga concerned stakeholders na tagpasiugdaan isa ka emergency meeting kagahapon kapahina sa kondisyon kuman sa Port GT na diin taggamit para sa island hopping operations base sa assessment na tagapasiugda sa PPA na Port GT na dili na luwas na gamiton para sa tanan ng mga turista, mga personay, mga frontliners na lambigit sa island hopping activities o gumika ni ini ang GT Port ang temporaryo epektibo ko man na adlaw ang pasiradan o dili na ang gamiton para sa mga island hopping o ini tungod sa kalit isab na mga advisory na posible na para malikayan isab ang mga disgrasya labi na ang ato nagkadaghan ng mga turista dito sa Siargao o tagatan-aw ko man na ang safety o ang luwas o seguridad ng mga bisita na mobisita dito sa Siargao Island labi na ang mga mag-island hopping gamit isab ang amo na GT Port o taga-butyag pa na mihimo ako man isab na pagsiguro na ang mga island hopping operations ang magpadadyon na wayay
mahasol og ini sa temporaryo na operational adjustment og atula sa panagatigom na sayran isab na mga passenger tourist na maggamit sa mga canter boats o mga party boats na unahon isab na pagpaygadon sa pag-transport sa mga smaller boats o mga gagmay na mga sakinang pandagat o lakip na niini na atul sa mga paghunas og na uyunan isab na uniform rate na 30 pesos ana kada taga-laong pa kada magsakay ni ini og round trip sa ibay runon na 60 pesos atol sa inintaas isab og matud pa kun dili hunas isab ang mga canter boats mga party boats an kuhaon ang mga pasahero didon sa mga boulevard seawall suod sa municipal tourism office ang mga gagmay isab na mga sakinang pandagat an magdispatchar isab magpadadyon dito sa pagluwas o lakip na niini paglikay sa mga delikado isab na mga lugar dito para sa mga island hopping. Tagbutyag pa na ang pagparehistro paghihapon pag-issue ng mga clearance kuman para sa mga island hopping labi na dito sa General Luna nagpadadyon dito sa Convergence Island Hopping Center sa General Luna. Ini amoy tagpaybayo kuman na bag-o human na hatagan ng advisory gikan kagahapon na Port GT para sa mga island hopping na temporaryo na taga-siradan human ang safety assessment sa Philippine Ports Authority o ini taghimo para dinhi malikayan ang mga disgrasya labi na nato mga turista o mga frontliners. Straight to the point. Alas 6:53 na sa ato pagpadadyon sa ato dugang pa ng mga impormasyon asa na mga balita mihimo isab ang kuman na nadugang na mga katinawan isab na ato City Health Office na magpadadyon gihapon ang ila serbisyo sa panglawas sa labi na sa mga nanginahanglan inin mga serbisyo kabahin na sa pag labi na dato na mga napaakan anan inin ang mga kayupan tagabutyag ang Commandant City Health Officer Dr. Benjelita Notada na tungod sa ila tagahimo isab akuman na mga pagdadaw, pag-repair o renovate ng City Health Building na kasamtangan isab na mga paghimo ng inin mga tagtawag na pagpakonsulta sa mga napaakan na mga kayupan adto anay sa Taft District Health Center ini tungod sa padadyon isab na nagkadaghan isab ini na mga nag-angkonan ini mga serbisyo kabahin na sa pagpaak sa ilan ng mga kayupan tagabutyag kumanan na kagamhanan sa syudad na temporaryo anay natagbalhin ang Animal Bite Treatment Center sa may Taft District Health Center o tagabutyag pa na tungod ini sa gipahigadon na padadyon na renovation sa City Health Office main building. Tagabutyag pa na ang tanan konsultasyon, mga follow-up, injections himuon na dito sa Taft District Health Center. Straight to the point. Alas 6:55 oras sa ato sa madyaw ng kabubuton ng D3 Biofood Supplement na padadyon nidyo na mapalitan sa tanan ng mga drugstores sa grocery stores dinhi sa ato syudad sa nan probinsya. Ini nato programa tagapalidyohan isama sa ato ng seed liniment oil na mapalitan dito sa tanan ng mga grocery stores. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa nan mga balita taga-butyag na isab ang kumana na ato ang kagamahanan na taga-himuan na kumana na pag-sangat ng Department of Interior Local Government na ang kaso kontra na sa Bureau of Fire Chief tungod sa matud pa dako na kickback niini sa ambulance procurement o ini amuya para paghatag ng mga pahimangno sa iban pa ng mga ahensya na padadyon na naghimo na pagkurakot sa mga pundo na katawhan. Nagsangat ng kasong kriminal kuman administratibo ang Department of Interior and Local Government kontra na sa Bureau of Fire Protection Chief Fire Director Jesus Fernandez kabahina sa
matod pa pagdawat ng 14.7 million pesos na kickback gikan sa procurement ng mga ambulansya na daton 2024. Sumaya pa ng DILG Secretary Junvic Rimulya tagsangat kuman ang reklamo sa Office of the Ombudsman na human na matod pa na sayran ang systematic manipulation sa bidding process para sa pagpalit ng 132 ka ambulansya ng Bureau of Fire Protection. O subay sa investigasyon, si Fernandez sumaya pa ang chairperson ng Bureau of Fire Protection Bids and Awards Committee o BAC sa dito na taghimo ang procurement o tag-akusahan si Jan na may dawat ng kwarta gikan sa isa ka supplier bugti sa pagpadaog sa bidding. Kabahin isa ba sa tagpanganlan na akusado ang negosyante nga si Rosavirna Sangga ng AutoZone Prime Distributors Incorporated na tagbutsyag na naghatag ng kwarta kay Fernandez o sumaya pa sa mga investigador tuyo ka beses sumaya pa taghatag ang kwarta pinaaginas ng mga malita na jaoy asuyod na milyon ka pesos. Tagabutsyag kuman ng mga opisyalis ng DILG na may testigos na personal na nakasaksi sa pagpangandam o pag-abot ng matod pa SOP o kickback money sa opisyal ng Bureau of Fire Protection. Tungod nan ini nagatubang si Fernandez sa mga kasong direct bribery, malversation, conspiracy o kalapasan sa Akta Republika 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil isa ba tag-atubang na administratibong kaso pareho sa grave misconduct, serious dishonesty o conduct prejudicial to the service. O tagahangyo kuman ng DILG sa ombudsman nakasamtangan suspindihon si Fernandez samtang taghimo ang investigasyon para masiguro ang integridad ng kaso. Samtang padadyon pa isab na tag-imbestigahan kuman ang pipila ka mga miyembro ng BAC na pwede may kalambigitan sa matod pa kickback scheme. Sa pagkakuman, waya pa'y pahayag sila Fernandez o Sangga kabahin na sa mga aligasyon. O lakip na nauna ng taga-butsyag kuman ni Rimulya na may mga na diskubrihan ang IJA Departamento na sumaya pa halapad ang irregularidad suyod ng Bureau of Fire Protection lakip na ang mga questionable na taghimo na pwede kuha ini ng bilyonis pesos kada tuig. Taga-suportahan isang ng Bureau of Fire Protection ang kampanya kontra sa korupsyon ng ato gobyerno. So daon na sab na hot seat na sabi ni na isa ka opisyal sa Bureau of Fire Protection labi na ang uyo sa BAC sa Bids and Awards Committee na matud pa nagdawat ng sohol para padagon sa bidding ang isa ka kontraktor para dito sila matud pa dito magpalit na inin mga matud pa ambulansya o inin amo na mga fire truck. So amo ini ang taga butsyag kuman na nagsangat na sila na nareklamo sa Office of the Ombudsman tagkasuhan human na nasayran na systematic manipulation milyones nakuha gikan sa pagpalit nila ng mga ambulansya ng daton 2024 so 2 years ago. O taga-butsyag kuman ng DILG na iniisa ka mga pahimang no isab sa iban pa ng mga ahensya sa kagamahanan at tungod kay daghan pa nila tag-imbestigahan kuman sa posible na ini na mga susama ni ini na mga modus o kaha ini na paagi para sila makakuha makakawat ng kwarta sa pinaagi na sa mga procurement nan ini na ila mga matud patag kinahanglan din sa ila mga ahensya. Taga-butsyag pa mga paagi labi na kun sa birds o bids sa ini na mga Bids and Awards Committee o BAC din sa mga ahensya sa gobyerno muhimo sila ini na mga procurement o mudawat ng kwarta gikan sa mga supplier nila bugti sa pagpadaog sa mga bidding. Amo mga gadyaon, mga mangontrata tapos kung matud pa tanyagan ng kwarta amo na mga
ahensya sa gobyerno o kahaan mga chairman ng inin mga bids and awards committee. O kuman ini amoy nakitaan dinhi sa Bureau of Fire Protection, particular na an ila chairman o nanguyo sa Bureau of Fire Protection Bids and Awards Committee. Alas 7:01 na oras sa ato sa Marjaw ng Kabubuton nan Metro Surigao Shopping Center na dyan may mutang sa may dayan na Borromeo Rizal o Borromeo Rizal inin na syudad para sa ija panginanglanon nan inin kompleto ng mga groceries may katuan Metro Surigao Shopping Center. Salamat sab ang ato na sa Edwina sa Flower Shop di sa may NPC Arcade dayan na amat inin na syudad sa ija panginanglanon mga risko ng mga buyak may katua an Edwina sa Flower Shop sa dayan amat. Inin nato programa tagapaludyohan isama sa ato sa Marjaw ng Kabubuton nan Doc Natural Herbal Drops na mapalit isab dinhi sa istasyon sa DXRS. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga balita ato na sayran isab na mihimo kuman nan dugang ang mga pagpaklaro isab na ato kagamhanan na automatic suspension na value added tax con VAT o excise tax matud pa sa petrolyo nagihimo sa pagsulong kuman o bisan pa sa ininsunod-sunod na mga tensyon sa Gulf region tagtuan na magpataas paghihapon ini mo resulta sa pagtaas paghihapon ng presyo sa petrolyo o tag-auhag kuman ng Senate Committee on Foreign Relations Chairman Erwin Tulfo na suspendihon na ang value added tax o excise taxes sa petrolyo. Dungan ini sa mga pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na i-certify niya isip urgent ang isa ka sugyot balaod nun na maghatag sa ijanan kasamtangan na gahom para makunhuran o maubsan ang excise taxes sa mga produktong petrolyo. Tagapaklaro isab kuman na muna sugyot ang magsilbi na kasamtangan lamang na ginhawa labi na para sa mga minimum wage earners o sumaya pa na kinahanglan na dyaoy balancing act tungod ka emergency ini o dapat siguruhon na ang kapuslanan ng mga kasagaran ng mga Pilipino ang prioridad kuman tunga-tunga sa inin na krisis didon sa Middle East. Straight to the point. Alas 7:03 na oras sa ato sa Baludyaw ng Kabubuton ng GSM Red Ginebra San Miguel tatak ng tapang tatak Ginebra. Kumantaon-taon mo sunod na ang ato ang mga pagpamati sa dugang hanay pa sa ato mga balita sa Armen Network News o sa Diretso Balitang Surigao. Good morning tuod sa mga nagtanaw sa Facebook page ng Armen DXRS sa ilan ni Randy Santizas, kay June Caranto, Jocelyn Domanhog Rojas, Batukan Nilia didon sa Caraga Regional Science High School. O good morning ma'am sa among mga utility o security guard gikan ni Batukan Nilia. Kumusta ka mga gwapo diha ng mga security guard ng Caraga Regional Science Science High School. Dudong Folgerinas Marajao na buntag. O mo sunod na kuman ang ato pa mga balita sa Armen Network News ug balik kita nga dyan sa ato dugang pa ng mga paghisgot-hisgot tuman sa ato pagpamati sa Diretso Balitang Surigao. Kay ba na ko diri sa control JOJ Bataan og Gerson Dudong ang kihano na nukad isab di sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaychu Marajao na Biyernes. RMN Network News. Field Office sa Luzon at Mindanao na